Transport Group Piston has launched a strike today, protesting the continued spike in fuel prices. For the latest on the ground, we go live to mobile journalist Arles de los Santos. Arles, where are you right now at ano nangyayari? Angela at Diego, nandito nga tayo ngayon sa Welcome Rotonda dito sa Quezon City kung saan kasama ito doon sa nationwide transport strike, no? Key places na isasagawa ngayong araw ng grupong Piston at Bayan. Kaugnayan ng patuloy na pagsirit ng produktong petrolyo, yung presyo nito no, na patuloy ng araw na nakaapekto sa mga kapatid nating tsuper, hindi lamang yung mga jeepney driver, kundi maging yung mga TNVS, delivery riders at yung iba pang mga kahit yung mga pribadong motorista, no. Kasama nga sa kanilang kinukwestiyon ay yung biglaan daw na pagsuspindi nga no ni Pangulong Bongbong Marcos ng 1 peso na fare increase na kahapon nga inanunsyo ng Pangulo, no. Ayon sa kanila, tirang araw insulto ito no sa kanila dahil hindi naman daw piso o dos lamang yung taas presyo ng petrolyo at patuloy pa nga itong madadagdagan at posible pang madagdagan sa paparating pang mga araw. No? Matatandaan natin nasa 15 pesos hanggang 20 pesos na yung itinaas ng kada litro ng petrolyo at sa paparating pang mga araw dahil nga nananatili na mainit ang sitwasyon at yung sigalot doon sa Middle East ay posible pang tumaas iyan. No? Ayon sa grupo ay yung ayuda daw ay hindi sapat na tugon no? Dahil alam naman daw natin na posible ngang makuha ito or maging susi para sa posible mga korupsyon at yung one-time na pagbibigay ng ayuda ay hindi raw no yung pangmatagalang solusyon at tugon dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dapat daw ay buwagin na yung oil regulation law, maging yung tinatawag nga natin na VAT at excise taxes dahil sa pangmatagalan daw no hindi lang ito yung huling beses na tataas pa yung presyo ng petrolyo at maraming pagkakataon pa pwede mangyari ito. No? Kaya ang kanilang panawagan nga talagang aksyonan na ng pamahalaan ang problema ito. Ilan ang miyembro ng Piston at saka sa pag-iikot mo, kamusta naman ang sitwasyon ng mga commuters? Diego, actually kung dito nga sa ngayon sa Quezon, Welcome Rotonda sa Quezon City, no? Actually dito sa kabilang bahagi na ito ay nakita natin kanina na merong LGU provided na libreng sakay no papunta doon sa EDSA at sa Cubao kung saan ayon sa mga commuter talagang nararamdaman na raw nila no yung ilang minuto na haba ng kanilang paghihintay pero nauunawaan daw nila no dahil hindi lang naman daw yung mga tsuper yung naapektuhan dito sa taas presyo ng petrolyo kundi sila ring mga commuter no pero para sa kanila magtitiis muna sila at syempre suportado pa rin yung goals pero kailangan pa rin nga daw pumunta sa trabaho pero hindi lang syempre yung mga commuter pati yung mga estudyante no kaya yung ilang mga paaralan dito sa Maynila ay nag-shift na rin to online mode of learning at actually Angela at Diego kasama natin ngayon yung isa sa mga opisyal ng Piston no at pwede natin siyang matanong sa ilang mga bagay tungkol sa kanilang programa nga na isasagawa ngayong araw dahil yung nakikita ninyong tent dito sa ating likuran mamayang alas 4 ng hapon ay dito magtitipon-tipon ang lahat ng mga tsuper na nakiisa sa kanilang tigil pasada ngayong araw. Tatay Modi, hanggang anong oras po kayo ngayong araw at gaano po kahaba yung itatagal ng inyong programa? Ito ay nag-start tayo kaninang alas 4 ng umaga at hanggang mamayang gabi ay narito tayo sa Welcome Rotonda at sa ganap na 4 o'clock ng hapon ay magdadatingan dito yung iba't ibang galing sa iba't ibang masap area para magkaroon ng program at magkaroon ng press con para iulat yung naging sitwasyon sa iba't ibang area. Ano po yung inyong posisyon doon sa tila nga mas stricto talaga yung pamahalaan sa pagtataas ninyo ng pasahe kesa doon sa mga oil companies na parang sila po yung may hawak ng presyo dahil na rin sa oil deregulation to? Una ay kinukondem natin itong pagbawi ni Bongbong Marcos doon sa halagang piso na lang ay binawi pa at ang sinasabi nga natin bakit pag ordinaryong mga mamamayan, ordinaryong mga driver ang humihingi ng kaunti para madagdagan yung mas malaking yung madagdagan yung kanilang kararampot na kita ay binabawi ng gobyerno. Dapat hindi yung piso ang binawi ni Bongbong Marcos. Dapat ang binawi niya ay yung implementation ng matataas na mga buwis sa produktong petrolyo sa ilalim ng isa-isa ng VAT at yung pagbasura dito sa oil deregulation law na kung saan ay halos 28 years na namamayagpag at 28 years na rin tayo pinapahirapan ng batas na ito. Dapat ito ang binawi ni Bongbong Marcos. Bukas po ba at sa weekend, tuloy po ba ang tigil pasada? Tuloy-tuloy ito at bukas ay magkakaroon tayo ng marcha rally na mag-umpisa rito sa Welcome Rotonda at tutungo tayo sa paanan ng Mindiola upang mariin nating i-rehistro
yung ating panawagan na pagbasura nga dito sa old regulation law, pagtanggal ng matataas na mga buwis sa produktong petrolyo. Maraming salamat. Arles. Oo, pwede Yes, ba kami Angela. magtanong kay Kamodi? Oo. Sure. Oo. May mga tanong daw po. Oo. Kapag ang schedule po no, sa DSWD na pamimigay ng kanilang ayuda ay magsimula na para po sa mga jeepney drivers, ito po ba ay tatanggapin ng grupong Piston? At sa atin ay sa biglang tingin ay makakatulong dahil yun ang mga 5,000 na ibibigay nila ay galing din naman sa buwis ng mga driver at mga operator at ng ating mamamayan, pero hindi ito yung makakapagpa-resolve doon sa usapin ng kasalukuyang kalagayan natin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Na kung saan ay kung titingnan po natin, batay mismo sa datos na sinasabi ng Department of Energy ay hindi malayo na aabot tayo sa 120 per liters. Kaya itong 5,000 na sinasabi ng gobyerno, halos gagamitin lamang po namin sa isang araw at kalahati. Dahil kung kami ay nagkakarga ng 30 liters, ay aabot po yan ng 3,600 pesos. Kaya halos 1.5 days lamang naming may kukonsume itong 5,000. Kaya sa atin, ang panawagan nga po natin sa pamahalaan na dapat yung buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang yung isang sektor yung makinabang, kundi makinabang yung ating mga mamamayan na alam naman natin kulang at kapos din yung sahod ng ating mga manggagawa. Kapag tinanggal po na yung usapin almost ng 16 pesos per liter, ang katumbas po niyan ay pagbaba ng mga bilihin, pagbaba po yan, kahit paano ay makakasabay yung malit na kita at sahod ng ating mga manggagawa. Oho. Yung pong sinasabi po ng Pangulo maging ng LTFRB at DOTR na magkakaroon po ng ayuda para po sa inyo, no, sa mga PUV drivers, ay magkano po ba yung gusto po ninyo doon, ang inaasahan po ninyo na fuel subsidy? Yung sinasabi ng gobyerno ay magbibigay daw sila ng 5,000. At yun naman ang sinasabi din natin na kung kaya nila magbigay ng 5,000 sa isang sektor, bakit hindi sa buo? Na ibig sabihin po niyan, dapat ang galawin talaga ng gobyerno ay yung pagtanggal sa matataas na buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang yung isang sektor makinabang, kundi makinabang po yung ating mamamayan. Okay, so ilan po ba ang miyembro ng Piston at lahat po ba ito ay sumasali po ngayon sa inyong Tigil Pasada? Sa kabuuan po ay meron po tayong 70,000 sa buong bansa at dito sa NCR ay halos nasa 10,000 po yung ating mga membro. At siyempre ay marami din pong nagpaabot sa atin, labas sa ating kasapian na sila ay makikisa ngayong nagaganap na welga. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Okay. Salamat po, salamat sa inyo. Ingat po kayo. At syempre, maraming salamat din sa ating mobile journalist. Si Arles de los Santos, live siya mula sa welcome. Welcome Rotonda. Ang kasama niya po ay si Kamodi. Floranda. Oo, ng Piston. Ang chairman or presidente ng Piston.